Almira POV. Hindi ako nakapagsalita pa, basta ang alam ko na lang ay ang sunod-sunod na bulong ko, nang bumaba ang mukha nito at gigil na kinagat ang balat ko, para itong bata na sabik na sabik. Array. I sound as he bite my skin. Sorry baby love, nakakagigil ka kasi, parang lasing na sagot niya. Napasabunot pa ako sa buhok niya, nang bumaba ang halik niya, papunta sa tiyan ko, at namalayan ko na lang na nahubad na ang suot ko, at nasa tapat na ng tiyan ko ang mukha niya. Pabalik-balik na hinahalikan niya ang puson ko. Nababaliw na yata ako, hanggang sa pakiramdam ng ginagawa niya, gustong-gusto ko. Lalo pa akong nabaliw ng sabik na sabik nitong hinalikan ang tiyan ko. Naliliw ako sa ibang pakiramdam. Napasabunot ako sa buhok niya, at napaipit ang dalawa kong paa sa ulo niya. He hardened his tongue and pushed his tongue into my mouth. Hindi nagtagal ay parang may kung anong gustong kumawala sa akin, na hindi ko na ata mapipigilan. Ano ba itong nararamdaman ko? Ang init. Sobrang init, pinagpapawisan ako, pero sobrang iba ng ginagawa ni Ronan sa akin. Ronan, sandali mag-CR lang ako. Hindi niya ako pinansin, sa halip ay pinagbuti niya pa ang ginagawa. Hindi ko na talaga napigilan, at tuluyan ko nang nailabas ang kanina pang gustong lumabas. Lupaypay ako nang may kung anong kumawala sa akin, at napasinghap pa ako nang halikan lahat ni Ronan ang tubig na lumabas sa aking katawan. Napatingin ako sa kanya nang tumayo siya. Nakangisi ang mukha niya, na siyang ikinapula ng mukha ko. Napamaang ako nang magtanggal siya ng damit, at makita ang magandang pangangatawan. Lalo pang nanlaki ang mga mata ko nang haborin niya ang pantalon kasama ang short, kaya nakita ko ang ipinagmamayabang niya. Nanuyo ang lalamunan ko at sunod-sunod na napalunok. Huwag mong sabihin na gagawin mo ang naiisip ko. Oh no, baka mapano ako niyan. Gusto kong tumutol sa dahil baka talaga gawin niya yan sa akin, at malagutan ako ng hininga, pero masyadong nanunuyo ang lalamunan ko, kaya hindi ako masyadong makapagsalita. Tumabi ulit siya sa akin. Napadaing ako nang parang may kumurot sa tapat ko. Baby love, hindi ko na talaga kayang matiis. Sabik na akong makasama ka at itali sa akin. Parang hindi pumapasok sa tenga ko ang mga sinasabi niya, dahil nababaliw ako sa ginagawa ng lalaking ito sa akin. Namasa ang mata ko, dahil sa kanyang ginagawang kabulastugan sa akin. Gusto mo bang gawin ko na? Tanging-tango lang ang naisagot ko, dahil nababaliw na naman ako. Nakalimutan ko na rin ang kanina'y pagtutol ng utak ko, na gawin niya ang pagpaparusa sa akin. Mas maganda kapag nagawa ko ito. Do you want that? Napakagat ako ng labi at sinalubong ang mata niyang puno ng kagustuhan. Yes please. Ngumiti siya ng malawak, at humawak sa pisngi ko upang halikan ako. Mabagal ang halik niya pero nakakaliw, pero agad din akong napabitaw sa halik niya, at nang maramdaman ang ginawa niya sa akin. Para akong sinaksak at hindi mapigil ang humagulgol ng iyak. Ayoko bitaw. Pilit ko siyang itinutulak, pero lalo niya lang akong pinigilan, at hinawakan ng mga kamay ko paitaas para pigilan ako. Baby love, wala pa. Ayoko na. Patuloy ako sa pagwawala at pagtutol sa kanya, pero parang mali ang ginawa ko, dahil mas lalo itong tumindi. No baby love, I've been waiting for this. Mawawala rin ang lahat kapag nagtagal. Napasinghap ako at napakuyom ang mga kamao, nang biglain niyang gawin ang ginawa niya. Pakiramdam ko mawawalan ako ng malay. I know baby love. I know and I'm sorry for that. Bumaba ang mukha niya sa leeg ko, at kinagat-kagat ito na siyang ikinainis ko. Ang ibang naramdaman ko ay napalitan ng liw nang magsimula siyang magtrabaho. Bumagsak si Ronan sa akin, at hinalik-halikan ang leeg ko, kalaunay kakagatin. Humawak ito sa tiyan ko, at hinimas-himas na naman. Sa wakas, akin ka na talaga baby love, I can't wait to see our little angel, at maitali ka sa akin. Pagmuso lang ang naisagot ko, dahil namigat na ang mga talukap ko. Hinang-hina ako at parang hinihigop ako ng antok. Nagising ako dahil sa taong humihimas sa tiyan ko, at patuloy na humahalik sa balikat ko. Hinawakan ko ang kamay nitong humihimas sa tiyan ko, para tumigil dahil nakikiliti ako. Baby love gising na, tanghali na hindi ka pa kumakain simula kagabi. Ungot ko dito at humarap sa kanya, kaya ang dating kamay nito na nakahawak sa tiyan ko, ay nakahawak na ngayon sa pisngi ko.
Inaantok pa ako, yamakap ako sa kanya ng mahigpit. At isinubsob ang mukha sa matipuno niyang katawan. Ang lapad hehehehe, ang sarap yakapin. Bahagya itong napatawa. Sorry baby love, sobra ba kitang napagod? Tumunghay ako dito at napasimangot. Nagtanong ka pa, kada ata 10 minuto ay ginigising mo ako. Hindi mo ako tinitigilan. Kahit anong sabi ko sa'yo na pagod na ako, ay hindi mo pa rin ako tinitigilan. Napahalakhak ito kaya napangiti ako. Sorry baby love, sobra kasi akong nagagandahan sa'yo. Napanguso ako, pero pagod pa talaga ako. I know, kaya nga kahit naaakit ako sa iyo ngayon, kahit nagising na naman ang diwa ko pinipigilan ko. Namula ako at napakurot sa tagiliran nito, kaya napadaing siya at napahalakhak. Ronan, sigaw ko dito at pinanlakihan ng mga mata, nang maramdaman kong hinigpitan niya palalo ang pagkakayakap sa akin. Hahaha easy baby love. Ronan can't stop himself from smiling. Walang katumbas ang kasiyahang nararamdaman niya. Ang makuha ang babaeng pinakamamahal niya, ay isang bagay na hindi matutumbasan. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Almira. Natutulog ito habang nakasandal sa balikat niya. Nakaupo sila dito sa sopa, sa cabin niya. Ito ang pang-1 linggo at panghuling araw nila sa beach resort. Gusto niya sana itong dalhin sa kwarto, para makahiga at makapagpahinga ng maayos, ang kaso baka magising niya ito. Ayaw naman niyang modlat ang pagtulog nito. Malawak siyang napangiti, ngunit nauwi sa pagngisi habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Almira. Napakunot noo ito kaya inalis niya ang kamay sa pisngi nito. Napahagod siya sa buhok, at napapikit ng mariin, para siyang sinisilaban na naman. Ronan, kakatapos niyo lang sa kusina kanina. Kaya nga siya pagod at nakatulog sa balikat mo, dahil sa pinapagod mo siya palagi. Napangisi siya at napapailing. Tila nababaliw na siya sa pakikipag-usap sa sarili. Nababaliw naman talaga siya sa babaeng ito. Malala na talaga siya. Pumikit siya para sana matulog din, pero napamulat din ng marinig ang pagbukas ng pintuan. Nakalimutan niya palang isara ito. There chong pumasok si Arnold, ang kanyang major. General, nandito ka pala. Alam mo, Holly, may magandang nilalang ka palang itinatago, kaya pala hindi kita mahagilap. Sunod-sunod siyang napamura, dahil sa pagtitig nito kay Almira. You mother, stop staring or else I'll hit you. Napatiimbagang siya sa ginagawa nitong pagtitig. Ang ayaw niya sa lahat, tinitignan ang pag-aari niya. Natatarante itong tumalikod. General naman, bahagya pa itong sumulyap, kaya lalo siyang nenes. One more glance and I'll break your bones. Tumayo ng tuwid si Arnold, at bahagyang nagpunas ng pawis sa noo. Napangisi siya sa takot na nakikita niya dito. Pasalamat ito at nandito ang baby love niya. Kung wala, babalian niya talaga ito ng buto. Napakamot ito sa ulo. General girlfriend you. Napataas siya ng kilay. Yes. Do you have a problem with that major? Umingos ito sa kanya. Wala naman. Nagtatanong lang naman ako General, relax ka lang. Pero ang bata naman yan General. Ilang taon na ba iyan? Neneng na neneng pa, bakit ang bata pa? General, ang daming mga modelo at magagandang chika babes ang nagkakandara pa sa iyo, bakit siya pa? Baka iwan ka lang yan, kapag nakahanap ng mas bata pa sa iyo. Nagdilim ang paningin niya, napakuyom ang mga kamay. Ngayon lamang pumasok sa isip niya ang bagay na iyan. Makahanap ng mas bata pa sa akin. Nun kang makalaya pa siya sa akin. Akin na siya, nakuha ko na siya. At hindi ako makakapayag na makaalis pa siya sa mga bisig ko. Isa pang salita mo at puputulan ko iyang dila mo. Ang daldal talaga ng lalaki na ito. Puputulan ko talaga siya ng dila. Sunod-sunod ang ginawa nitong paglunok. General kaya pala ako nandito, dahil ipapaalala ko lang ang tungkol sa nagdemanda sa mami mo. Lalong sumama ang mood niya, nang maalala ang itinawag ni Arnold sa kanya, 4 na araw na ang nakakaraan, nang ibalita nitong may nagsampa ng kaso sa mami niya. How dare him? Anong karapatan niyang mag-akusa sa mami ko? Sumatalang 2 buwan nang nasa Amerika sina mami at daddy. Alam mo na ang gagawin mo Arnold. Yes General, mauna na ako. Dahan-dahan itong nagtungo papunta sa pintuan. Hinawakan ng seradura, ngunit hindi ipinihit, sa halip ay humarap ito sa kanya.
Nakakalokong ngisi ang sinalubong nito sa kanya, nang magtagpo ang mga paningin nila. By the way General, sa paanong dahas mo nakuha ang batang iyan? Nasa legal age na ba yan? Baka makasuhan ka. Nagmistulang kulay pula ang paningin niya, at ready ng bagahan si Arnold. Natataranta nitong binuksan ang pintuan at lumabas. That man, I will punch him. Nanggigigil talaga siyang pasabugan ang madaldal nitong bibig. Almira forehead furrowed. Napakunot noo siya nang marinig na sumigaw si Ronan, mabilis ang paghinga nito. Nararamdaman niya rin ang pagtigas ng mga muscles nito sa braso. Nag-init ang magkabilaang pisngi niya. Napamulat siya at umalis sa pagkakasandig sa balikat nito. Napakusot-kusot pa siya sa mata. Riker, bakit ka sumisigaw? Baby love, I'm sorry, nagising kita. Napatitig siya dito dahil sa namumula ang leeg, hanggang tenga nito. Nag-iwas ito ng tingin. Napalibot ang tingin niya sa buong paligid, pero mabilis na bumalik ang paningin kay Ronan. Sinong kausap mo? Napatingin ito sa akin at ngumiti. Wala baby love. Napatulala siya sa biglaan nitong paghalik sa labi niya. Ngumisi ito at inulit pa ang halik. Tinakpan niya ang bibig. Tama na. Napahalakhak ito at niyakap siya. Gutom ka na ba? Oo. Alright. Ipagluluto kita. Napatitig siya sa likod nito, na ngayon ay papunta na sa kusina. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala, na marunong itong magluto. Bibihira ang lalaking kilala niya na marunong magluto. Lalo na si Ronan, hindi man siya pamilyar sa mga brand na gamit ni Ronan, pero alam niya mamahalin ito at mayaman ang lalaki. Pati ang kotse nito, alam niyang mataas ang kalidad. Humahanga siya kay Ronan, dahil marami itong alam, at kahit mayaman ay marunong ito sa mga gawaing pangmahirap. Buong buhay niya si Kuya Kenny lang ang hinahangaan niya. Oh God! Napatayo siya nang maalala ang Kuya Kenny niya. Kamusta na kaya ito? Isang linggo siyang nawala, at ni text ay hindi niya nagawa, dahil itinago ni Ronan ang dipindot niyang cellphone. Pumunta siya kay Ronan sa kusina, niyakap niya ito mula sa likuran. Natigilan ito kaya napasilip siya sa mukha nito. Napatitig ito sa kanya kaya napangiti siya. Napanguso pa siya dahil sa seryoso ang mukha nito. Inaakit mo ba ako? Napaawang ang labi niya, at nag-init ang magkabilaang pisngi. Umalis siya sa pagkakayakap dito. Hindi tanggi niya kay Ronan, ano lang, pwede ko na bang makuha ang cellphone ko? Kumunot ang noo nito, bago tumango. Nasa ilalim ng closet ko nilagay. Sige, kukuhain ko lang. Akmang tatalikuran niya ito nang magsalita ulit ito. Baby love, pagkarating natin, dumaan tayo ng mall, bibilhan kita ng cellphone. Napahagod si Ronan sa buhok bago bahagyang ginulo. Bakit? Takang tanong niya. Okay naman ang cellphone ko. Umiling ito bago lumapit sa kanya, at hinawakan ang magkabilaang gilid ng bewang niya. Baby love, oo nga at maayos ang cellphone mo. Ang kaso gusto ko sana touchscreen din ang cellphone mo, para makapag-video chat tayo. Gusto kitang makita, kapag wala ka sa tabi ko at namimiss kita. Pero kasi, he quickly kissed her lips. No more buts, baby love. Napanguso siya bago tumungo, at magpaalam na papasok sa kwarto. Nang makita niya ang cellphone sa closet, kaagad siyang umupo sa kama. Nakapatay ito kaya binuksan niya. Kinabahan siya ng pagkabukas sa cellphone, ay sunod-sunod na tumunog ito. Puro text ng Kuya Kenny niya ang nakita. From, gwapong kuya, bunso may outing daw kayo. Sabi ni Mayor. From gwapong kuya, bunso ingat ka dyan. From, gwapong kuya. Zeri mag-text ka kapag di ka na busy. From, gwapong kuya. Zeri, kamusta ang outing nyo? Shop. From, gwapong kuya. Sobrang busy ka ba? From gwapong kuya. Almira mag-reply ka, nag-aalala na ako. Napakagat siya ng labi sa huling text ng kapatid. Kaninang umaga lang ito tinext. Teka, outing, si Mayor. Baka sinabihan ni Ronan si Mayor, close ata sila ni Mayor. Napukaw ang pag-iisip niya, nang hindi sinasadyang may scroll pa ibaba ang text messages. Si Mayor nag-text pala. From, Mayor Ariel. Mag-iingat ka sa kanya. Hindi niya maintindihan ang text ni Mayor, kaya ipinagsawalang bahala niya na lang. Baka wrong send si Mayor.
Dinial niya ang numero ng Kuya Kenny niya. Nakahinga siya ng maluwag nang sagutin nito ang tawag. Mira, mabuti at tumawag ka. Kuya pasensya ka na at ngayon lang ako nakatawag. Okay lang, medyo nag-aalala ako sa'yo, dahil isang linggo kang hindi makontakt, unattended lagi ang CP mo. Napapikit siya ng mariin at napakagat sa kuko. Nagigilty siya sa mga pinaggagawa niya. Tama ba ang ginagawa ko? Nagsisinungaling ako kay Kuya. Mali. Maling-mali talaga ako. Hindi ko dapat ibinigay kay Ronan ang sarili ko. Napatulo ang luha niya, pero mabilis din niyang pinunasan. Sorry Kuya, hindi na mauulit. Pauwi na pala kami mamayang mga 3 PM, siguro mga 6 or 7 nasa bahay na ako. Mabuti naman kung ganun. Namimiss ko na ang bunso ko. Napangiti siya. Miss na rin kita Kuya. Sige Mira, ibababa ko na ang tawag. Medyo busy kasi ako, dahil sa marami ang line maintenance ng machine ngayon. Sige Kuya, ingat ka. Ikaw rin bunso. Mula nang matanggap si Kuya bilang technician sa isang factory ng mga syringe, madalas na ang mga OT nito, nagkaroon din ito ng shifting. Napatingin siya sa pinto, nang maramdaman na parang may nagmamasid sa kanya. Napalunok siya nang makitang seryoso ang mukha nito, at nagtatadyas ang mga bagang. Nahintatakutan siya nang maglakad ito papalapit sa kanya. Ronan. Tumayo siya pero nagulat at natuod nang yakapin siya nito. Napasigaw siya nang pabagsak nitong tinulak siya pahiga sa kama, at dumagan ito sa kanya. Why did you cry earlier? Ha? Bakit ka umiiyak kanina, habang kausap mo siya? Napalunok siya nang makita ang galit sa mukha nito, kasi nagigilty ako sa pagsisinungaling ko sa kanya. Mali kasi ang ginagawa natin. What is wrong with that? We love each other, don't we? Hindi siya nakasagot. Don't you love me? Napabuka ang bibig niya para sana magsalita, pero walang lumabas na boses, kaya napatikom na lang ulit siya. Lalong dumilim ang mukha nito, at bahagyang napatawa, umiling ito bago tumayo, at pabagsak na isinara ang pintuan. Ronan, I'm sorry. I do love you but I can't easily say that.